Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay at welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po ang inyong lingkod, SK May Salazar, kasama po si Cags Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating Kapitan, Don Francisco. A blessed day po sa lahat po ng parokyano at nanonood sa barangay tayo. At lagi niyo pong tatandaan mga kasama at mga kabarangay ko na ang performance nagsasalita. Kaya lagi nating iisipin na dapat tayo nagpe-perform sa barangay. Ayan po mga kabarangay at Cags and Cap, marami po tayong muling pag-uusapan ngayong araw na ito at sana po kapulutan po muli ng aral ng ating mga kabarangay. Lahat po yan dito lang Sa barangay tayo. Ayan po, kamusta naman po kayo, Cags and Oo, Cap? ngayon lang kami ulit nagkita ni Opo. Cap. Cap, Yes. nice to see you again. Same here. Opo, Nice kung to see all of you. Yes, kung napapansin po ninyo, kulang po tayo ngayon. Iniwan po tayo ni Cags Butch. Pero Medyo ayun po, busy lang talaga lang si daw po Cags siya. Butch Opo. ngayon. Kaya Cags Butch, kung nasaan ka man na, paramdam ka. At medyo may mga iniwanan po si Cags Butch sa atin na medyo mahirap-hirap po ng mga katanungan pero susubukan po nating sagutin lahat ng yan. Ayan po, mga kabarangay, umpisahan po muna natin sa mga updates po at balita tungkol po sa atin pong mga kabaranggayan. Unang-una na po dyan, regarding po sa Senate hearing involving Senator Cayetano and Senator Binay. Kung napanood po ninyo ito mga kabarangay, nagkaroon po ng Senate hearing to review the new Senate building construction which amounts to 23 billion pesos po at nagkaroon po ng confrontation between Senator Binay and Senator Cayetano during the hearing which has now resulted to the former filing an ethics case to the latter po kay Senator Cayetano. Meron po ba kayong maiko-comment dito, Cags and Cap? Alam mo kasi, Cap, diba? Every session naman talaga, hindi naiiwasan yung heated moments. Lalo na pag mainit yung topic, yung pinag-uusapan natin. Pero at the end of the day, madadaan pa rin naman yun sa maayos na pag-uusap. Lalo pa, dapat talaga, in fairness, in all fairness to Senator Robin Padilla, siya yung nag-file na mag-motion to suspend. Kasi medyo mainit na eh. But sadly, yun nga, it was declined. Yes. Ang sad talaga and unfortunate dahil una, regardless kung sino yung personalidad, mga senador po kasi sila eh. So, sila po yung pinanonood, ine-emulate at example ng mga tao. Lalo na ang barangay kasi parang senado rin ng barangay eh. May mga kagawad at nagkakaroon ng mga public hearing. So, sana regardless again do sa personalidad kung sino man yung mga senador nagkakaroon ng mga session o hearing na maiwasan yung mga ganong klaseng bangayan at hindi maganda lalo na yung mga terms na hindi supposedly sinasabi, mga words na hindi pang senador, o mga actions, siyempre nakakaano sa mga taong bayan yan eh. Dahil sila po yung niluklok. Opo. Cap, I'm just thinking po kung bakit po relevant ito pong balita na ito sa ating barangay. Ano? Pwede po ba ninyo bigyan ng ideya ang ating mga kabarangay kung paano po ba hinahandle ng ating barangay ang mga ganitong bagay, lalo na po kapag meron po tayong sesyon at meron po tayong mga hearing na minsan di po maiwasan na nagkakaroon po ng initan? Punto di vista muna ng isang kagawad dahil ako po ay Yun nga yun, ano? actually, Cap, ready na nga yung tanong ko. What if, diba, actually, ang pinaka na-experience ko kasi during my time as kagawad before, nagkaroon din kami talaga ng hindi magandang na pag-usapan na topic or medyo sensitive
Para naman medyo tayo, mahirap nang makapagsalita ng hindi maganda. Okay. So, ito kasi yung namimiss ko, SK May kay Kags Butch eh. Pag si Kags Butch kasi nandito, sigurado ko yung comment agad nun, diretso. Pero ang sinasabi ko dito, mga kabarangay, yung tanong ko kasi, what if, di ba, yung parang ako, Kap, nasa session tayo, tapos bigla na lang, hindi tayo nagkaintindihan. Kasi meron talagang agenda na ganun eh. May punto ako, may punto ka. Nag-walk out ako, Kap. Ano kaya magiging reaction mo? Real talk. Siyempre magagalit ako. Okay. Bilang punong barangay saka presiding officer nung session. But bilang ikaw yung PO, yung presiding officer, dapat you set the ground. Yung may rules kayong dapat na hindi pwedeng ganyan, nagbabalitaktakan, hindi pwede kasi unang-una, yung inyong opinion at yung opinion ng ibang mga kagawad ay dapat tamed. Hindi pwedeng kami-kami nagbabalitaktakan. At hindi rin pwedeng, kasi nasa demokrasya tayo eh. Kung alimbawa may opinion ka at sa tingin mo na tama yung opinion mo at nakakontra ka ng ibang kagawad, let's put it on a vote. Diba? May ganong klaseng solusyon. Meron naman kasing term na division of the house. Oo, may o kaya i-committee hearing muna natin. Kaya ako yung nabanggit, Kap, tsaka SK May, kasi naalala mo yung mga previous na episode natin, nagkaroon tayo ng pinalabas na video clip na nangyari po sa loob ng sesyon. Nag-away po si Kapitan at si Kagawad. Yeah. To the extent talaga na magkakasakitan na. So yun yung sinasabi natin na nasa presiding officer pa rin talaga kung paano niya i-hold at i-mold yung takbo ng sesyon at yung takbo ng usapan. Kasi may order of business naman po tayong tinatawag. Pero may mga questions rin, Kap, di ba meron tayong IRR na kung saan during the session, doon nakapaloob na may mga sanctions ba to? Meron ba tong penalties or something kapag si Kagawad nagkaroon ng ganitong pag-uugali? May mga ganun po ba? Meron. Si Kags Marie ay magandang magtanong. Meron kasi may ethics committee chairman ho ako eh. So kapag alimbawa si Kags Marie, wag na lang, si Kags Butch, wala siya rito eh. Yes, siya na lang. Halimbawa si Kags Butch nagwala, which hindi naman niya gagawin yun. At merong pinersonal ang isang kagawad, pwedeng mag-file ng complaint sa ethics committee chairman yung kagawad na nasaktan o yung aggravated na kagawad. Now, ang mag-hear nun, syempre yung munang member, yung three-man member ng committee ng ethics. Tapos, pagkatapos nun, i-recommenda niya sa kapitan kung ano yung kaparusahan dun sa Tapos, fina-file namin, though hindi pa nangyayari sa aking barangay. At sana hindi rin po nangyayari sa ibang barangay. Okay. Pagkatapos nun, ang mangyayari, pagbigay sa akin, kailangan kong isubmit yung sa DILG. Kasi definitely, kailangan copy furnish ang DILG sa mga nangyari ka. Yun. Ayan, napakaganda nung topic natin ngayon, SK May tsaka Kap. Kasi ito yung mga hindi masyadong napag-uusapan. Yes. Lalo na yung ethics committee, mukha lang siyang silent committee, pero mabigat. Kasi doon po nakapaloob yung mga kaparusahan. Tsaka hindi lang sa mga officials, kahit sa mga empleyado po natin sa barangay, di ba dyan rin po pumapasok? Yes. Totoo ka. Maraming salamat po, Kags at Kap. Ayan po, bentang-benta po ngayon si Sir Butch, Siya po yung mga example siya yung ating gagamitin ngayon na example for today, mga kabarangay. Pero kung namimiss niyo po si Kags Butch, mga kabarangay, gumawa po si Kags ng isang special episode po para lang po sa ating mga binabate na mga kabarangay. Maraming salamat po. Naggumawa na po tayo ng special episode dahil marami na po tayo mga kabarangay nang nagre-reach out sa atin, na nangingi po ng shoutout, gusto pong magpabati sa ating show at nakakatuwa po. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na suporta at pagsubaybay sa aming programa. Pero ngayon po, Kap at Kags, umpisahan na po natin yung mga kaganapan sa atin pong mga barabarangay. Ito pong una po natin pag-uusapan, napaka-importante po nito. At mga kabarangay, makinig po sana kayong maigi sa isang DILG Memorandum Circular at
sinusuportahan po ng isang party list group, pwede na raw po ang babae na maging isang tanod. A party list lawmaker on Tuesday backed the Department of the Interior and Local Governments or DILG's move encouraging the hiring of female barangay tanods or public safety officers, saying it would make villages more effective and responsive in handling cases involving women and children. Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan, a former DILG Assistant Secretary, lauded Interior Secretary Benjamin Abalos Jr.'s inclusion of a provision in his June 26 Memorandum Circular 2024-086 pushing for the recruitment of women as barangay public safety officers. Ano po masasabi po natin tungkol po sa balitang yan? Yes, Cap? Yeah, good. DILG yung saka si Secretary Benhar So good na good yan. At meron akong mga tanod na babae. So sila yung nag-handle ng VAUSI cases, sila po yung desk officer ko, minsan sila yung nasa control. So equal na po ngayon may women empowerment, di po ba sa inyo? Yes, dalawa? tama po yun, Kap. At saka SK, may totoo yung sinabi ni Kap, no, na nakakatuwa na magkaroon talaga, na meron na tayong memorandum circular na pinagtibay mismo ng ating DILG Secretary Benhar Abalos. Ito yung magandang motion kasi usually, way back before, talagang nagkakaroon kasi ng comparison yung mga kababaihan at kalalakihan. And totoo yung sinabi ni Cap na meron naman na talagang mga tanods na involved pagdating sa public safety. Most especially when it comes to VAUSI. Yan po yung, actually pinaghiwalay na sila ngayon, Cap, diba? Yes. Violence against women and violence against children. Pero yung sa mga desk officer natin, lalo na pag mga lee hours, yung po yung mga madaling araw, yung mag-i-inquest tayo, kailangan ng women's desk. Meron na po tayo niyan mga kabarangay sa inyong mga barangay. Kasi lalo na pag sensitive case. Pag sensitive at confidential case po, usually babae dapat ang nag-handle. At nakakatuwa dahil ngayon po is nare-recognize na rin yung mga kakayahan ng mga kababaihan. Ayun po, maraming salamat po. And nakakatuwa nga po, this is a very good news po para sa ating po mga kabarangay. Dahil nga po, katulad po ng sinabi ni Captain Don, although sa ibang mga barangay po ay may existing naman na po mga female tanods, at least this motion and this move will serve po as an encouragement din po sa ibang mga barangay na i-adopt din po ang ganito pong practice. Yes. Ayan po. Ngayon naman po, isang balita naman po mula po sa Bacolod City. The Negros Occidental Provincial Government is providing basic mobile phone units to barangay violence against women or BVAU desk officers in all 601 villages of the province to boost response and referral of cases. The first batch of recipients were the 117 BVAU desk officers in 6 local government units of the 5th District, including the municipalities of Binalbagan, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela and La Castellana, and Himamaylan City during the VAU District Assembly held on July 5. Yes. Marie June Castro, Action Officer of the Provincial Gender and Development Focal Point System, said on Monday that the mobile phones are for the exclusive use of the BVAU desk officers. Ayan po. Again, this relates po para po sa ating mga desk officers who are assigned po sa barangay violence against women cases. Ano po masasabi po natin tungkol dito? Napakaganda, very laudable yung ginawa po ng Negros, yung provincial government ng Negros, dahil sa napakahalaga po nito sa mga VAUSI officers po namin ng mga barangay, lalo na doon po sa Negros. At talagang makakatulong to. Yes, tama ka doon, Kap. At saka, hindi lang po yun mga kabarangay. Napaka-importante po ng communication. Yes. And nakakatuwa na nagkaroon sila ng inisyatibo na gumawa ng ganitong klaseng programa, lalo na sa 5th District po ng Negros Occidental. Congratulations po sa nakaisip niyan. At higit sa lahat, yung mga barangays na yan, ito kasi yung isa sa mga nagmo-motivate sa kanila
yung being recognized and appreciated po is nakakatuwang bagay yan para po dun sa taong mismong nagtatrabaho. Kumbaga mas gaganahan sila at mas makikita natin yung determination nila na gusto nila yung trabaho ginagawa nila kasi mahirap magtrabaho ka pag may kulang eh. Yes. Lalo na particularly pagdating sa communication. Singit ko lang din po napakahalaga nun kasi minsan o kadalasan ng problema, lalo na kapag kababaihan ng concern, kailangan ng immediate na dapat ma-communicate ito sa police, sa mga barangay, captains, ganun, kailangan immediate yun eh. Kung wala sila, tatakbo pa sila, iwanan nila yung may problema. Minsan lalo na pag rape o kaya incestuous yung incest yung problema, incest rape. Nako, hindi mo pwedeng iwanan ng vowsy yan ng ng officer mo sa barangay. So kailangan talaga may cellphone. Galing nung naisip nila. Kudos po to Negros Occidental for giving your officers po this medium para po magawa po nila at magampanan po nila ng mabuti ang kanila pong mga tungkulin. Ngayon naman po, Kags and Kap, ang ating pong last na update, ilang fire volunteers po at opisyal ng mga barangay sa Marikina, Pasig at Rizal sumabak po sa water safety and resuscitation training. Kap Dondon, gaano po ba ka-importante ang ganitong klaseng technical na training at ano-ano po sa barangay po ninyo ang mga technical trainings na ginagawa po? Importante po yan. Napaka-importante. Lalo na po ngayon. Base po sa mga ginagawa sa Mandaluyong City, initiative ng anak ni Secretary Benar Abalos, yung pumunta doon sa Maging Alerto Mandaluyong. Kasi bakit? At pumupunta siya sa bawat barangay, no? Bakit? Kasi kailangan maging handa tayo. Nakausap nga namin one time, nagpa-seminar ang isang barangay sa Mandaluyong, yung barangay Wakwak, kung nasan yung Mega Mall, yun yung mga nagpa-seminar sila, umattend po ako, nandun si USEC or Undersecretary Soldum, during that time Undersecretary siya. Hindi ko lang alam kung siya na ngayon Secretary ng DOST. Ngayon, ang sinabi nga, hinug na ang Manila, na hindi naman sa nananap po ako, pero kailangan maging handa po tayo. Hinug na po ang Pilipinas para sa the big one. So, kailangan bukod sa prayer, kailangan handa po tayo. So, itong mga ganitong klaseng technical trainings na ginagawa po sa barangay at nag-i-initiate yung katulad ng Marikina, Pasig, Rizal, Mandaluyong, at iba pang mga syudad, at hindi lang dito sa Manila, pati sa ibang bansa, sa mga parte ng bansa, napakahalaga po niyan. Kailangan po mas marami, mas maigi ang sumali. Kasi iba po yung handa ka, iba yung Boy Scout na laging handa. Yes. Ayan po, kayo po, Kags Marie, may maidadagdag po ba kayo patungkol po dito, lalo na po sa disaster preparedness and reduction po? Sa amin naman sa Parañaque and specifically sa Barangay San Valley, medyo active kami pagdating po sa fire prevention. Kumbaga, nagkakandak talaga kami regularly sa mga purok and areas ng actual na fire extinguisher, tapos magdi-discuss ka doon ng seminar. Kasi iba po talaga yung information drive ka. Yes, tama. At the same time, meron din po kaming ginawa na alarm para if ever magkaroon ng earthquake or wag naman po sana or yung sinasabi nga natin na the big one is meron na rin po kaming ginawa na tower po siya na mag-detect kung merong paggalaw yung ating mga plates. Naku, napakahalaga. Yes, meron po tayo niyan. Kaya para ma-alarma din po agad yung ating mga kabarangay. And ang Parañaque po kasi, para lang po sa inyong kaalaman, is isa po yan sa maraming tawag nito yung sa earthquake. Faults. Yes, yung mga faults. Marami po tayo dyan sa Parañaque. Pero yun nga po, as early as now, is nagdi-disseminate na po kami ng mga information. Higit sa lahat, yung atin pong earthquake drill, lagi po natin pinaghahandaan yan at ginagawa po natin yan regularly. Yes. Singit ko lang, SK Mai. Iba talaga kapag pagdating diyan kasi kailangan may mga courses naman yan So sa barangay ko, meron pong mga yung mga tapos at graduates talaga, yun ang pinag-aralan
At siya po, kahit po yung mga simpleng tao, hindi na kailangan ng minsan hindi na ho kami nagpapatawag ng BFP o kaya yung command, yung C3 namin, yung CDRMO, hindi na namin hinihingan sila ng assistance kasi busy rin sila sa pagbibigay ng assistance sa iba at pagtuturo. So meron kaming mga tao sa barangay na naka-empleyo ng barangay na sila na yung nagtuturo, hindi lang sa mga adults, pati sa youth. Kasi ito all hands on deck to kasi hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng baliwalain. Yun po. At dahil nasabi ni Kap doon yung about sa youth, I would like to call on the SKs, yung ating pong mga sangguniang kabataan dyan. We have to remember na yung dun po sa annual budget natin is ipapaalala po natin dahil magpe-prepare na sila ng budget for next year na yung Center of Participation specifically for Disaster Risk Reduction and Resiliency ay bigyan po natin ng pansin. Yes. Kasi meron po kayong karapatan na maglagay ng pondo para dito at gamitin para po makatulong sa ating mga kabataan at gumawa tayo ng isang brigade na kung saan tama po yung sinabi ni Kape, yung mag-aral sila at yung pinag-aralan nila is i-share nila yung knowledge nila para lahat po ng kabataan maging handa. Pagdating kasi ng panahon, Kap, syempre yung medyo aktibo talaga is yung mga kabataan po natin. At malaking role at malaking bagay po kung sila is equipped with knowledge. Yes. Hindi lang basketball, saka sports. Ayan Yes po mga kabarangay. At bilang panghuling punto na lamang po, dagdag ko lamang po sa mga sinabi po ninyo, Kags and Kap. Sana nga po, we are hoping that these kinds of technical trainings ay makarating po, maging po sa mga liblib na barangay po sa buong bansa. Dahil nga po, as we are a country that is prone to natural calamities and disaster, malaking bagay po na maging handa po ang ating mga barangay officials, maging po ang ating mga barangay residents sa pagiging handa at magresponde sa ganitong mga kaganapan. Ayan po mga kabarangay, yan po ang ating lahat ng mga updates and latest news tungkol po sa ating mga barangay. At sa ating next na segment naman po ay pag-uusapan po natin muli. Hindi po talaga matatapos-tapos ito pong usapan na to hanggat hindi pa po natin na nararating po yun next year. Ang BSKE 2025 at maging ang Magna Carta for Barangay sa ACT po. Lahat po yan ay sa pagbabalik lang ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan.